from the Philippines, the pick, the roll. Bago pa man sumikat si Kai Sotto, isa sa maituturing na pinakasikat na basketball player sa Pilipinas ay walang iba kundi si Kobe Paras. Ngunit mula sa pagiging isang NBA prospect, saan na nga ba siya ngayon? Ano na ang nangyari sa kanya? Naglalaro pa nga ba siya ng basketball sa ngayon? At bakit tila hindi na siya aktibo sa larangan ng basketball? Kaya sit back and relax dahil yan ang ating aalamin. Para sa mga Pilipinong basketball fanatics na hindi alam kung ano ang punot dulo ng ginagawang pambabatikos kay Kobe, balikan muna natin kung bakit nga ba nakaipon ng napakaraming basher si Kobe pagdating sa larangan ng Philippine basketball. High school pa lamang si Kobe, nagpakita na agad ito ng mataas na potensyal na ang batang Kobe ay may husay pagdating sa paglalaro ng basketball. Sa edad lamang kasi na 15 taong gulang, nasa 6'5" na ang kanyang height. Hindi pang karaniwang taas ng isang Pinoy. Meron din siyang skill set na pang wingman, may ball handling, may tira sa labas, at malakas umatake at higit sa lahat ay athletic. Noong mga panahong iyon, sa edad niya ay bibihira lamang ang nakagagawa nito sa ating bansa. Kaya naman, napuno ng excitement at pag-asa ang mga Pinoy fans na baka si Kobe Paras na nga ang kauna-unahang homegrown Pinoy na makapaglalaro sa NBA. Idagdag mo pa na anak siya ng isa ding maituturing na legendary basketball player na si Benji Paras. Sa mga taon din na iyon, nagkampiyon sa Under-18 Dunk Contest si Kobe Paras na ginanap sa Jakarta, Indonesia. Tinalo niya noon ang mga pinakamalalakas na bansa pagdating sa basketball, ang Espanya at Amerika. Mas lalo pang uminit ang kasikatan ni Kobe mula nang mapabalitang sa Amerika na magtutuloy ng kanyang pag-aaral sa high school at doon na din siya maglalaro bilang isang varsity player. Sa Amerika agad itong nagpakilala at nagpasiklab sa mga kapwa nito, high school varsity player. Sa kanyang kasikatan ay na-feature pa siya sa isa sa mga pinakasikat na basketball channel sa US, na Ball is Life. Nasa 2 million views sa YouTube ang video ng mga highlights ni Kobe, na ang ilan ay tinawag pa itong bagong Kobe ng LA. Sa loob lamang na isang taon, mas lalo pang tumaas ang paghanga at expectations sa 16 years old lamang noon na si Kobe Paras. Ito din ang parehong taon ang mag-commit ito sa isang bigating NCAA school sa Amerika, ang UCLA o University of California, Los Angeles, kung saan ilang mga NBA superstar na din ang naproduce ng eskwelahang na ito, gaya na lamang ni Kareem Abdul-Jabbar, Zach LaVine, Kevin Love, Reggie Miller, Russell Westbrook at marami pang iba. Nasundan na naman ito ng magkampiyon sa FIBA Slam Dunk Contest, si Kobe Paras, sa pangalawang pagkakataon noong taong 2015. Mas lalo pang bumilib ang mga fans nang makita si Kobe na naglalaro sa isang Adidas Nation, kung saan naglalaro din ang mga NBA prospects sa Class 2016 at 2017. May part pa ng event na kung saan nagpamalas pa si Kobe ng kanyang slam dunk sa harap ng mga pinakamahuhusay na high school player sa US noong taong 2015. Natapos ang kanyang high school at panibagong pahinana naman ang mabubuksan para kay Kobe noon. Pero noong sumapit na ang taong 2016 kung saan magsisimula na ang kanyang college career, lumabas ang balita na nag-withdraw na si Kobe mula sa UCLA. Ayon sa mga balita noon, ito ay dahil umano sa academic issues. Subalit ipinagtanggol naman si Kobe ng Middlebrook Academy na isa umano siyang outstanding na estudyante. Noong mga panahong iyon ay nanlumo at naiiyak si Kobe, ayon mismo sa kanyang ama na si Benji Paras. Pero hindi pa doon nagtapos ang karera ni Kobe sa basketball. Lumipat naman ito ng ibang eskwelahan na Creighton University at doon na nagsimulang maglabasan ng mga basher ni Kobe. Hindi na ibigay ni Kobe ang ini-expect sa kanya ng karamihan dahil sa baguhan pa lamang ito sa Creighton. Hindi siya makapagpakitang gilas dahil sa maikling oras na playtime na ibinibigay sa kanya ng Creighton. Dahil dito ay nagpasya si Kobe na iwanan ang team na ito at humanap ng ibang basketball team na mabibigyan siya ng sapat na oras para maglaro. Lumipat si Kobe sa Cal State Northridge Matador. Dito ay sigurado na ang kanyang mahabang playing time dahil ayon sa kampo ni Kobe, high school pa lamang siya ay nililigawan na siya ng naturang basketball team. Bukod pa dito ay malaki din ang tiwala ng head coach ng team na ito sa kanya. At ayon pa sa coach, kaya niyang mas mapalabas pa ang tunay na kakayanan ni Kobe Paras.
Subalit nagkaroon naman ng panibagong pagsubok para kay Kobe. Nang pumasok ito sa bagong team, ay siya namang pag-alis dito nang kumuha sa kanya. Napabalita kasi noon na ang head coach ng team ay nakipag-away sa athletic director ng season. Walang ibang nagawa si Kobe kundi ang umalis na lamang ito sa season. Dahil na din sa bago na ang head coach ng naturang basketball team, at posibleng hindi din naman nito kilala si Kobe, ay malaki ang posibilidad na mababangko na naman ito. Pagkatapos ng sunod-sunod na problemang kinaharap sa kanyang college career, marami ang nagulat nang sinabi nitong tatalon na ito sa pro. Go pro. Inakala ng marami na sa NBA na ang tungo ni Kobe. Ngunit nagulat ang lahat nang umuwi ito ng Pilipinas makalipas ang isang buwan. At mula noon ay nabaliktad na ang lahat para kay Kobe. Mula sa kasikatan ay napalitan nito ng pambabash sa kanya. Dahil marami ang nadismaya kay Kobe sa pag-uwi nito sa Pilipinas, inakala ng karamihan na magpapadrop na siya sa NBA. Akala kasi ng ibang mga tagahanga nito na sa PBA din babagsak si Kobe. Pero sagot ni Kobe, hindi lang naman sa NBA pwede maging pro. Isa lamang umano itong paglilinaw na aalis na siya sa collegiate basketball. Pansamantalang naglaro si Kobe sa Gilas Cadets. Lumahok sila sa Philoel Cup kasama ang ilang mga potential future Gilas players sa taong 2023. Muling nahikayat si Kobe na muling ipagpatuloy ang kanyang college career dito sa Pilipinas. Dahil sa tila pagpabaliwala nito na maging pro noon, mas lalong dumami ang mga haters ni Kobe. Nag-commit kasi ito para sa UP Fighting Maroons kasama ilang mga collegiate star. Sa kabila ng matibay na lineup noon ni Kobe sa season 82, bigo pa din silang magkampiyon at ang mas malala pa, ay nilaglag sila ng USD sa semifinals na mas lalo pang nagpalala sa pambabash kay Kobe. Kesyo PBA lang talaga umano siya, mababa ang IQ sa paglalaro, bakaw at dinadaan lamang sa mataas na pagtalo ng paglalaro. Hindi din naging maganda ang unang laro niya sa FIBA para sa Gilas dahil ginawa lamang siyang sentro. Lumagapak ang kanyang stats dahil sa pagiging inconsistent umano nito. Ito na ang huling beses na nakita nating naglaro si Kobe Paras. Pebrero 2023 pa nang huling maglaro si Kobe sa isang competitive basketball. Kaya maraming ngayon ang naghahanap sa kanya. At ang balita na nagpahinga daw kuno si Kobe Paras sa paglalaro ng basketball ay nagmula sa kanyang ama na si Benji Paras. Dahil ayon kay Benji, hiniling ni Kobe na magpahinga muna siya sa paglalaro at binigyan siya ng option ni Benji na mag-drop na lang sa PBA kaysa matenga. Ngunit ang tunay na plano ni Kobe ay ang magpalamig muna sa mundo ng basketball. Ito ang hindi alam ng ilang mga basketball fans tungkol kay Kobe Paras. Hindi nangangahulugan na ang pagpapahinga ni Kobe ay tumitigil na ito sa paglalaro ng basketball o wala ng pag-asa ang kanyang career, kundi gusto lamang niyang magpahinga at enjoy ng buhay. Dahil sa dami niyang pinagdaanan at hinarap na mga hamon, kahit sino naman siguro ay mapapagod at mangangailangan ng pahinga at relaxation. Isipin na lang natin na sa murang edad na 15 years old ay iniwan na niya ang kanyang pamilya para ituloy ang kanyang pangarap. Dala ang pag-asa ng mga Pilipino na maging unang Pinoy na makakapasok sa NBA. At dito na nagtatapos ang ating video. Magkita-kita ulit tayo sa susunod pa nating mga uploads. Salamat sa panonood. God bless you all and peace out.